NLEX Road Warriors interesado sa bigman ng San Miguel Beermen na si Mola Tautoa at handa nga ibigay nila si Brandon Ramirez kapalit nito. Pero wala pang official na balita o trade announcement na nagsasabi tungkol sa offer na ito. Tungkol kay Mola Tautoa sa SMB, totoo na medyo masikip ang rotation ni Mola Tautoa sa San Miguel. Dahil nandyan pa si Junmar Fajardo, parang naging luxury backup na lang si Mola Tautoa. May mga chika nga na gusto niya ulit maging main center dahil sayang daw talent niya kung magbabackup lang. So possible talaga na maghanap siya ng lilipatan. Tungkol naman sa NLEX, isa talaga sa pinakakulang ng NLEX ngayon ay ang tall center at interior bulk. Nabuli sila sa paint nitong mga nakaraang conference kahit malakas si Robert Bolek. Si Brandon Ramirez kasama sa mga bigs nila ngayon kasama sina Dave Marcelo at JL Capulong. Pero yung specific na Mola Tautoa for Brandon Ramirez straight swap wala pa sa mga na-publish na rumors. Para sa NLEX, makakabawi talaga sila kung makuha nila si Mola Tautoa. Veteran, malakas sa post, may championship experience, at kayang magbigay ng 15 to 20 minutes na quality big minutes behind Brandon Ramirez. Sakto sa need nila na physical defensive wall. Para sa SMB, dito medyo malabo. Ayaw ng SMC teams na magpalakas sa rival, lalo na sa loob ng conglomerate. At si Brandon Ramirez, 6'6" lang, hindi rin siya yung tall center na kailangan ng SMB. Mas kailangan ng SMB ngayon ay shooter, forward for spacing, hindi isa pang backup big man. Pero kung sakaling matuloy yung Mola Tautoa for NLEX kapalit ni Brandon Ramirez sa SMB, malaki magiging epekto sa dalawang team at sa PBA landscape. Para sa NLEX Road Warriors, instant interior toughness, yan talaga kulang nila. Si Mola Tautoa 6'8", 245 pounds, may lakas at experience. Hindi na sila mababuli ni Junmar Fajardo, or Japet Aguilar, sa paint. 4 times PBA champ si Mola Tautoa, dadalhin niya yung winning culture at composure sa crunch time, at yan ang kulang sa NLEX. Mas gaganda opensa kasi may post option na sila. Hindi lang puro pick and roll kay Robert Bolek. Pwede si Mola Tautoa mag-high post facilitator at low post scorer. Mawawala nga lang ng depth ang NLEX dahil si Brandon Ramirez ay bata pa, 27, at nag-i-improve. Mura pa contract. Si Mola Tautoa 36 na sa next season. Short-term gain lang ito. Magkakaroon ng bagong sistema ulit. Pero dahil veteran si Mola Tautoa, mabilis siya makaka-adapt dito. Para sa San Miguel Beermen, mas bata at mas mura si Brandon Ramirez, 10 years younger kay Mola Tautoa. Good for future nila after Junmar Fajardo era. May hustle, rebound, at defense si Brandon Ramirez. Sakto siya as third string big behind Junmar Fajardo. Nawalan nga lang sila ng playoff experience na si Mola Tautoa na proven na sa finals. Si Brandon Ramirez wala pa masyado. Ang kailangan talaga ng SMB ngayon ay shooter, hindi isa pang big. So parang band-aid lang ito. Sa PBA overall, nagiging legit contender ulit ang NLEX with Robert Bolek, Mola Tautoa, at Shani Winston, kaya na nila makipagsabayan sa top 4. Hindi na dark horse, magiging threat na sila. Ang SMB nagritol, senyales na naghahanda na sila for post-Junmar era. Pag gumalaw ang NLEX at SMB, gagana din ibang teams. Baka sunod na galawin ng Hinebra, TNT, Meralco yung lineups nila. Kung straight Mola Tautoa for Brandon Ramirez lang ang usapan, eto breakdown ko. Sa short term, 1 to 2 conferences, panalo ang NLEX Road Warriors dahil nasolve nila yung number 1 problem na interior bulk. Matagal na silang binubuli sa paint. Si Mola Tautoa instant answer yan. Playoff experience at 4 times champ, at malaking bagay yung composure. Contender mode na ang NLEX dahil kay Robert Bolek. Kailangan nila manalo ngayon, hindi 3 years from now. Sa long term na 3 years pataas,
Panalo ang San Miguel Beermen, dahil si Brandon Ramirez ay 27 lang, at kakasimula pa lang ng prime niya. Ang kanyang contract ay mas mura at mas mahaba pa, cap flexibility yan for SMB. Pag nag-retire si Junmar Fajardo, may bata pa sila na pwede i-develop. Yung X factor ay nasa rules yan. Kung sa NLEX, si Mola Tautawa magiging 25 to 30 minutes starter. Star role, lalabas yung best niya. Kung sa SMB naman, si Brandon Ramirez 10 to 15 minutes lang, at third string. Baka hindi rin mag-improve kasi konti lang ang minutes. So yung value ni Brandon Ramirez bababa pag nasa SMB siya. Kasi ang goal ng trade dapat address your biggest need. At ang biggest need ng NLEX ngayon ay veteran big. Naibigay yun ni Mola Tautawa. Ang biggest need naman ng SMB ay shooter na forward, hindi big man. So parang hindi sila nakasolve ng problema. Pero ulitin ko, malabo na mangyari kasi SMC to noon SMC trade yan. Ayaw ng San Miguel magpalakas ng kalaban. Para sa'yo, worth it ba i-trade ang future ni Brandon Ramirez para sa 1 to 2 years ni Mola Tautawa?